Hello friends! Magandang hapon. Kararating ni Bunso at naglabas siya ng beef pot roast at saka cream of mushroom. So, papainit ko sila. Iyon ay mga canned goods ko. Yung aking mga ginawa na at nakalagay lang sila sa aking pantry. At yun ay ipapainit ko together. Tingnan nyo ang gagawin ko. Ito po yung cream of mushrooms na ginawa ko, dated November 30th last year, no? At ito naman po ang beef pot roast na ginawa ko. Meron siyang carrots, tomatoes, celery, no? May onion siya. Potato. Potato, onion, celery, at saka carrots, no? Ito ay ginawa ko nung first week ng December. So, bubuksan ko lamang sila at papainit ko dito sa pot na ito. So, una, buksan natin itong ating beef pot roast. Ang mga beef pot roast po ay na nakakaning na ganito, na naka-jar na ganito, ay hindi ko po nilalagyan ng cream of mushroom. However, ang pagluto po talaga ng beef pot roast ay meron po silang cream of mushrooms para naman hindi sila madaling ma-expire. Isiniparate ko po ang cream of mushroom soup. At the same time, pwede rin po kasing kainin ang cream of mushroom na sila lang, walang kahit anong halo. Basta painit lang ang cream of mushroom at kainin, okay na po yun. But in this case, gagamitin ko po ang aking cream of mushroom soup dito sa aking beef pot roast. So, isasalin lamang po natin ito dito sa ating pot, ano? At yan. Ganyan lang po, madali lang po kapag meron na kayong naka-prepared na pagkain na ganito, painit nyo na lang, no? Sundin lamang natin ang protocol sa pagpapainit na kung gaano sila katagal na papainitin, no? Para sakaling meron silang spore dyan ng botulism, ay pwede po silang mawala pag napainit ng husto. At ngayon naman, isunod natin itong ating cream of mushroom, ilagay natin sa ating pot. Ayan. Ang bango. Ayan, dito, ganyan. Tapos, papainit ko lamang po ito ng biglaan sa high heat. Tapos, pag kumulo na, dahan-dahan nating isimmer for up to 7 minutes. Ayan lang po, mga friends. Nilagyan ko po siya ng cream, ng heavy whipping cream. Nilagyan po siya ng heavy whipping cream at ready na po itong iserve. Ngayon, gusto nilang kainin ito with their toast. So, isuserve po natin ito with some toast. At si Habi ay gusto rin niya. So, ang isang quart size na jar at isang pint size na jar ay tamang-tama lang po para sa dalawang malalaking servings. Ayan. So, eto na po ang mga servings para sa aking bunso at kay Habi. Ayan po ang para kay Habi at ito po ang para kay bunso. Gusto po ni bunso na mas maraming sauce kasi ididip po niya iyan sa kanyang toast bread. Maraming pong salamat sa panonood. Bye!